Amen. Unya, ang ilang giawit karon mga kaigsuonan, may koneksyon sa atong hisgutanan. Nangutana ang alawiton, kumusta ang inyong pagtuo? Kisa may mga Katolik din hinaron dire. Welcome kayo mo. Asa patas kamot be ng mga Katolik ba? Oh, daghan kaayong salamat. Nabay mga Baptist din he. Baptist, patas kamot na ba? Wala. Iglesia ng Cristo. Apostolic din na. Wala po, no? Wala kayo din he. Usa pay uban nga mga tinuan. Apostolic Ha? din na ano. Unsa na? Pentecostal. Pentecostal na ay Dili mga po na Pentecostal. Pentecostal, di po. Oh, na ay Pentecostal. Gwapo pulig makakanta pulig sila, no? Oh, kuan? Sa uban namong mga seminar, sila'y amo ang mga mag-alawit, lahi-lahi nga mga relihiyon. Pertisang nindota mga kaigsuunan, no? Okay. So, kumusta daw ang inyong mga pagtuo? Mga Adventista, kumusta inyong pagtuo? Wa ba pod, mao niya itong hisgutanan, when religion stumbles. Kung ang tinuuhan mahisukamod, ambot og unsay inilunggo anang mahisukamod, ang sayon sabton sa bag-ong henerasyon natumba. Pero kana kung tumba, either ana hayang tumba man gihapon na. Pero kining hisukamod, murag gikan na lang ka unya na pandol unya na umod. Kung sa man na sa inilunggo na siya. Ha? Dagma? Nadagma. Masabtan po na sa Bisaya. Nadagma. Pagtuong nadagma. Nadusmo. O lagi, nahisukamod. Nadusmo. Kumusta ang atong mga tinunguhan? Wa ba ka madusmo? Dili exempted ang Seventh-day Adventist. Pwede sad nga ang Seventh-day Adventist, pastor, madusmo. Pinaagi aning atong subayon nga sugilanon karon. Sa ako nagkikaingon kining atong panagkatigom, walay relihiyon nga exempted. Ha? Pinili, pinasahi, kay ang mensahe sa Ginoo muigo bisan unsang tinuohan. Ha? Muigo bisan unsang tinuohan. Sa milabay nga mga gabi gisgutan nato na an open invitation. Gihisgutan nato ang usa ka kasal nga diha sa kasal dunay wa nagbiste sa sinina sa kasal unya ipagawas sa host. Og diri mo unang gabi maunay atong gitun-an. Ang ikaduhang gabi living wise in the end time. Naghisgota sa gihapon sa kasal nga dunay mga bridesmaid na pulo ka buok pero ang 5 na ay kulang. Kulang ang ilang pagpangandam. Apil na gyud unta sa prosesyon. Apil nangandam sa ilang mga sinina. May mga lamparahan na ay mga uwil. Pero ang 5 lang, kulang og uwil. Bisan usang pundok na ana. Adventista pa na, Katolik ba na, Baptist ba na, nga mga tao sa sulod sa atong iglesia. Gagabi atong gisgutan mga kaigsunan, the mindset that ultimately wins. Naghisgot gihapon ta sa kasal. Pero ang atong gisgutan katong mga advice sa Ginoo alang sa mutambong sa kasal o ang ikaduhang gi-advise niya katong mangimbitar sa kasal. Unya kadtong mangimbita og kasal gi pahimangnuan nga kung mangimbita mo inyong imbitahon ng di kabalos ninyo. Karong gabi una, when religion stumbles, kung ang relihiyon unsa tong yung kwan madagma, maunay masabtan dinhi madagma. Sa Bisaya way problema. Ang relihiyong nahisukamod. Maunay dagma mga kaigsunan nahisukamod. Okay. So mauna kung mahisukamod ang tinuuhan. So mao ni atong subay-subayon ron. Makita sa Lucas 10:30 ngadto sa 36. Mubo nga sugilano ni Kristo apan may
dakong kahimuan nga hisgutanan mahitungod sa ato nga kaluwasan. Swito kayo mo niini nga sugilanon. Common man ko kini nga sugilanon mga kaigsunan. Ang sugilanon, okay, sorry. Ulahi siya. Ang sugilanon mga kaigsunan mahitungod sa Samaritan. Okay. Ang teksto makita sa 10:27 nga si Ginoong Kristo mitubag sa usa ka taong dato nga nangutanag unsaon nako nga mabatnan nako ang kinabuhing dayon. Pero ingon ang Ginoo, kini ang imong himuon. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. Unya ingon siya, and love your neighbor as yourself. Well known kay ini nga parabol mga kaigsunan, ang sugilanon mahitungod sa maayong Samaritanhon. Pero ting daghanang pastor gagamit ani sa ilahang mga ilustrasyon. Pinayawali nimo ani pastor mahitungod sa Good Samaritan. Na kay duha, laliman ka na, ha? Duha ka wali mahitungod lang sa kining Good Samaritan. Si Ginoong Kristo master storyteller gud siya, ma'am. Ha? Ang iya habitang mga sugilanon talagsaon nga maka-attract gud siya sa mga maminaw. Ang iyang mga parabolo maka-attract gud kay sa sa mga maminaw. So familiar gani sa United States, daghan kay mga hospital nga ginganlan Good Samaritan. Kay well known kay ni nga sugilanon mga kaigsuonan. Tanawa inyong Google. Onya i-print ang sermon Good Samaritan. Makita ninyo 481,000 sa una pa ni napunan tingali noon. 481,000 nga sermon mahitungod sa Good Samaritan. Well known dili. Hilabihan ka well known mga kaigsuonan. So, kung maghisgot ta sa sugilanon sa Good Samaritan, unsay naa sa inyong una-una? Tingalay uban mo ingon nga gipahamangnuan ta mahitungod sa pagtabang sa uban. Kurik man pud na kay sa aktual mong pagpaminaw sa sugilanon mahitungod man sa pagtabang. But ingon din mga kaigsuonan, it is a parable, Jesus said, from a perspective of unsa man eternity. Dili ni normal o sayon lang gaan nga sugilanon. Kay may koneksyon kini sa hisgutanan mahitungod sa ato nga kaluwasan. Sugilanon ni nga may koneksyon, may kalabtanan sa ato nga kaluwasan. Subug-at kayo di ay kini nga mao nga sugilanon. So, kini nga sugilanon igsuon nanukad sa usa ka pangutana sa usa ka batanong dato. Nangutana mo gud ang usa ka batanong dato. Lucas 10:25. Ingon ning abogado di ni siya, no? Abogado nangutana siya, "Teacher, what must unsay sumpay?" Sa iyang pangutana, usay iyang gisulti ito, what must I do? Ako ginanggi badlisan ng I do. Ha? So take note anang word nga I do. What must I do to inherit eternal life? Unsay akong buhaton aron akong makabaton sa kinabuhing dayon. Usa ka pangutana nga maoy hinungdan sa pagkamugna niini nga sugilanon ni Ginoong Kristo. Niini nga parapulo ni Ginoong Kristo. Nanukad niining pangutana sa usa ka magbabalaod. Unsay akong buhaton. Okay? Wala ta masayon unsa gyud motibo niining maong batanong abogado sa pagpangutana niya niini ngadto kang Ginoong Kristo, what must I do to inherit eternal life? Kining iyang pangutana ga-contradict ni sa teachings ni Jesus Christ.
Sukwahay ni sa panudlo ni Ginoong Kristo. Unsa day ang panudlo ni Ginoong Kristo? Nga ang kaluwasan mga kaigsuonan ato nga mabatnan pinaagi sa imuhang pagpakigrelasyon sa Dios. Mao ni teachings ni Jesus Christ nga ang atong kaluwasan makapot nimo pinaagi sa imuhang pagpakigrelasyon niya. Pero kining abogado, kining magbabalaod, nagtuo siya nga ang kaluwasan imong maangkon pinaagi sa imuhang binuhatan. Kaya nga nung nag-ingon man siya, what must I do? Nagtuo siya nga ang kaluwasan imong maangkon pinaagi sa imuhang pagbuhat. Pinaagi sa imong effort. Dili na mao'y teachings ni Jesus Christ. Kaya nga no mga kaigsunan, ang kaluwasan, gift sa Ginoo para nato. Kanang gasa, kinahanglan na nimong trabahuan? Di ba dili? Pero ang iyang pangutana, what must I do? What must I do? Nagtuo siya nga pinaagi sa pagbuhat maangkon ng kaluwasan. Dili na mao'y teachings ni Jesus Christ. Kay ang kaluwasan makapot maangkon sa tao pinaagi sa pakigrelasyon sa Ginoo. Maura na mga kaigsunan, maunang mga Hudiyo, istrikto kaayo nga magstuman sa napulo kasugo. Kay nagtuo sila nga pinaagi sa pagtuman sa napulo kasugo, maluwas sila. Dili na maong mga kaigsunan. Mangutana tingali mo, kamong mga Adventista lagi, pastor, nagtuman lagi gyud, nagtudlo nga tumano ng napulo kasugo. Nagtuman ang mga Seventh-day Adventist sa napulo kasugo, dili tungod kay aron luwason. Resulta na lang na sa iyahang pagkalinuwas kay maunay gusto sa Ginoo nag-ingon sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong sugo. Resulta na lang na. Dili na gituman kay aron luwason ka, kay ang kaluwasan dili maangkon pinaagig binuhatan. Nakuha ko ninyo? Nituman na lang ang mga ingnon nato 70 Adventist kay sa uban murag wala man gyud ni. Nagtuman ang 70 Adventist ni ana dili tungod kay aron luwason sila sa Ginoo, kundi response na nila sa kaayo sa Ginoo. Kay nag-ingon siya Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong sugo. Mao mo po nagisulti sa Ginoo nato bisag asa tanga pundok. Kung nahigugma daw mo sa Ginoo, tumana ang iyang sugo. Kung tinuot ang nahigugma niya, tuman sa sugo. Dili tungod kay aron luwason mo, ha? Kundi dili tungod kay nahigugma mo niya. Okay? At least masabta nato na mga kaigsunan. Kay kining kaluwasan makapot sa tao pinaagi sa iyang pakigrelasyon sa Ginoo. Ha? Dili sa iyahang binuhatan. Kay ngano day atong binuhatan? Bisan pag unsaon natong tarong-tarong, pastor. Unsay giingon sa Biblia? Ang inyong pagkamatarong bisag unsaon niyog tarong, trapo ra gyud sa atubangan sa Ginoo. Tinuod dili. Di maluwas ta sa atong tarong-tarong. Grasya ra gyud sa Ginoo nang makaluwas nato. Grasya ra gyud mga kaigsunan. Padayon ta. Eternal life is a gift we inherit from God through our relationship with Him. Nothing we earn through works of righteousness. Dili maangkon ang kaluwasan pinaagi sa ato ang binuhatan. Kay bisag unsay tarong-tarong nato anang atong binuhatan, trapo ra gyud sa atubangan sa Ginoo. Okay? What must I do? Perting dako ani nga pangutana. Sa Biblia, usa sa nangutana anang what must I do? What shall I do? Usa na si Nicodemus. Katong membro Sanhedrin nga niadto kang Ginoong Kristo gabi kay basin makit-an siya sa uban nga nakigsuod aning pobre nga tao. Dato man kay siya.
pero naa siya question, unsaon nako nga makabaton ko ni anang kinabuhing dayon. Ang usa kayang ruler nangutana sad, Master, what must I do to inherit eternal life? Kini nga tong gihisgutang abogado, maupod ang iyang pangutana, what must I do to inherit eternal life? Ang mga Hudiyo concern sa next life. Dili lang kining kinabuhi, concern sila sa kinabuhing umalabot. Concern sila sa langit nung kinabuhi. Concern sila mahitungod sa kingharian sa Dios. Dili sila buot nga ma-miss nila ni nga oportunidad. Mauna nga sila nagapangutana, unsay akong buhaton aron ako mamaluwas. Ha? So, pagpangutana sa abogado, gitubag pud sa Ginoo pangutana. Nabitaw kanta, He answers my question with question. Di ba? Kagawan mo na? Nga kanta. So, pagpangutana sa abogado, what must I do to inherit eternal life? Giingon po sa Ginoo, what is written in the law? Unsa man day naa sa kasuguan? Giunsa man nimo unsa may intindi? Kay usay bisay una to muna lahi ra bag meaning usahay sa uban, ha? So giunsa nimo ni pag-intindi? Ingon niya, giingnan niya ang abogado. Nya ingon ang abogado, love the Lord thy God with all your heart. Wa na nako isulat tanan kay taas na. O nya ang ikaduha daw sugo, love your neighbor. Nga sunod, ha? Sunod mga kaigsunan. Nganong iyahaning pangutana? Buot niyang i-prove mga kaigsunan nga kining duha paghigugma sa Dios o paghigugma sa tao, human na niya. Busa sigurado ng kaluwasan para niya. Kay sigurado na paghigugma nimo sa Dios mauman ang pagtuman sa iyang kabubuton. Sigurado na kay istrikto kay sila sa napulo ka sugo. Gani aron di malapas ng adlaw ipapahulay, dili sila katrabaho. Kung muagas ang ilang sikon, dili na pahiran kay trabaho na na. Isulok butang na ng panyo dire, bakos na silang kuan, unya iana na lang kay dili pa na siya trabaho. Pero mutuot ka sa imong bulsa, ipahid sa imong ilong, trabaho na na. Grabe ka stricto sila sa pagtuman sa balaod. Sila pasar na ko ana. Pasar na siya. Paghigugma sa isig katao, oy, lahi sila og kultura mga kaigsunan, ha? Ang mga Hudiyo manggod nag-consider sa ilang silingan kana lang ilang kadugo. Mga Hudiyo rapod maunay silingan. Pero ang dili Hudiyo by blood, mga hintel dili na nila silingan. So pag ingon sa Biblia, love your God, pasar na siya. Love your neighbor, pasar na sad siya. Kayang gituhuan nga neighbor, kadto ramang kadugo ra niya, pasar siya. So sigurado na niya ang kaluwasan. Tanaw na itong unsay nahitabo ni ining iyahang panghuna-huna. The lawyer thought he finally had Jesus, pero smart kay sa Jesus Christ. Why maka-outmarch kang Jesus Christ sa kabray? Tanaw na itong unsay nahitabo mga kaigsunan. Gisulti, okay. Sa mauni ang huna-huna sa abogado, naghatag og illustration. Kaya nangutan naman siya, what must I do? Inyo ingon ang si Ginoong Kristo, unsa may nasulat sa kasulatan? Unya ingon niya, higugma ang Dios, unya higugma ang imong isig katao. Ingon siya, buhata na. Buhata na. Nagingnan siya. Niya natuo siyang iyahan na nang nabuhat. Busa, gihatag ang sugilanon mga kaigsuunan. Kay nangutan naman siya kadugayan, kung imong basahon ang narrative, kinsa mangyod ang akong silingan? Nangutana ang abogado, kinsa man ang akong silingan? Busa si Ginoong Kristo naghatag ni ini nga ilustrasyon. Iyang gihisgutan aron makita nining abogado kinsa iyahang tinuod nga silingan. Gisulti ni Jesus Christ ang nahitabo,
Lucas 10:30 ngadto sa 36. Nga matod pa kamo na lay basa, ako largo-largo na ni nga dihay tawo nga naglakaw sa dalan gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho. Unya giatangan siya mga robbers. Unsay robbers, pastor? Kanang tulisan o giatangan siya sa tulisan, gikuha ang iyang mga kaptangan, kuan siya bunal-bunalan, gidunggab hasta iyang sinina gipanguha. Grabe po to nga tulisan kay hukasan jud ka. Unya gitambog siya dito sa bungaw. Hapit o himalatyon. Karon sumala pa sa sugilanon, nakalabang ang pare. Priest man ang gihisgutan diha. Nilabang ang pare. Uy, nakakita siya sa kalsada, daghang dugo. Paglili niya, tuay tao sa ubos. Di raman po noon kayo lalong, pero wala na, nagpinal na. Bunog, tingali, daghagbali, may tama sa kutsilyo, wa na'y sinina, nag-brief na lang. Pagtanaw sa pare, nilikay siya. Kay usahay diyan mag-apil-apil ka aning mga krimen. Hasol kayo kay ikaw na po imbestigahon. So, nilikay siya. Tingali po doon sa katarungan nga nung nilikay siya, kay basin ma-ceremonially unclean siya. Kaya naa sila yung mga pagtuo nga mahimong kang hugaw ceremonially. Kung makahikap kag dugo sa lain nga tao, mga ingunana. O tingali, nilikay siya kay basin doon pa tong mga tulisan, maapil na po siya hinuog katulis. So, nilabay lang siya mga kaigsuunan. May nisunod og labay, usa ka Levite. Okay? Sa kristan ni sa pari, nakalabay po dito. Uy, mao gihapon na may mga dugo. Gilili kay murag nahapi ang sagbot. Uy, pagtanaw na itaw dito mga kaigsuunan. Himatyon. Ay, hinglikay po siya. Wa siya maapil ta aning problema aning tawhanan ni nilikay sad siya. O katong Levite siya. Sa ato pa, assistant siya sa priest. Assistant siya. Okay, niagi sad siya. Unya, taod-taod na ay laing nakalabay. Katong gitawag og Samaritan, ning labay sad sa mao nga dapit. Uy, unsa man ni dinhi mo ra magnay nahitabo na may mga dugo. Iyang gilili na itaw dito nga naghingutas-nas kamatayon. Ninaog siya sa ihang kabayo or dangki. Ninaog siya dito sa ubos. Daghan samad na bali pang bukog. Iyahang gitabangan, gibutangan og uwil, gipang bandage, gipang hiktan ang mga samad. Unya naningkamot taon siya, maalsa niya paingon sa kalsada kay iyahang isakay sa iyang asno aron adto sa tambalanan matabangan. Mao na ang sugilanon mga kaigsuunan. Unya dito na sa tambalanan mga kaigsuunan, iya ditong gipahamutang, nagabian na kay tibok gabi ang atiman. Kay grabe gyud ang kahimtang sa tao, himalatyon. Unya taon sa tibok gabi nga tinabangay, nahaluna ra gyud murag na stable ang tao. Unya apektado gyud kayo iyang tulog. Unya dayon, mulakaw na siya padayon sa atuan niya, giingnan niya ang tag-iya, no, sa mga kaigsunan. Ni ako'y duha ka dinaryo. Ang kining duha ka dinaryo tama ni nga ibayad sa iyang home and iyang pagkaon. Ni ining masakit na disgrasya para sa duha ka bulan. Dakong kwarta ang duha ka dinaryo, gamay ra. Mubayad pa ka sa room sa gamay nga hospital. Pagkaon pa ni nga tao, sunod sa duha ka bulan, duha ka dinaryo, gamay nga kantidad, dili. Dako mga kaigsuunan nga kantidad. Unya, giingnan pa gyud niya, mubalik ko after 2 months, kung unsay imong nadugang o gasto aning tawhana, sultihi ko kay akong bahiran. Pagkanindot aning Good Samaritan. Okay, tanaw na to mga kaigsunan. Gikan sa Jerusalem nga to sa Jericho, nakaadto pod mi aning mga lugar mga kaigsunan. 18 miles ang iya nga kalayoon. Piligro ni nga agianan.
kay mga batuhon anha manggitago ang mga dautan nga mga tao. Ganahan kay mutagong mga mangwada tulisan kay dili sila dali madakpan kung naay kasundaluhan kay dagko kay mga bato daghan nga mga lungib. So kini gitawag ni siyang Jericho to Jerusalem Road, mga kaigsuonan nga bloody pass. Very dangerous place. Hilabi na sa mga magsulusulo og lakaw din ha. Okay. So katong tao nga nabiktima gitulis, Hudiyo to siya mga igsuon. Girab siya, gikuan sa tanan, gibiyaan igsuon nga half dead. Sa ako nang gikaingon nilabay una ang priest. O kinsa man ning priest? Ang priest mga kaigsuonan mao ni nagdala sa mensahe sa kaluwasan. Ha? I-upload ko. Unsa pa gyud? Anak, sulugoon ni sila sa Dios diha sa mga simbahan. Naghimo nig mga sakripisyo para sa tao. Ha? Kuan-kuan og mga sunog-sunog para sa katawhan nga mapasaylo sa ilang mga kalapasan. Mao ni sila mga kaigsuonan ang kung pamatasan ang isgutan kini sila, maayo gyud ni sila pamatasan kay mao na ilang gitun-an. Best yun ni sila nga mga tao. Mao ni sila Diyos nun nga mga tao. Righteous. Personification of virtue. Naagyon makita ninyo diha ang kaligdong, kaayo, bunga sa balaang espiritu. Yung makita aning tawhana kung magtanaw lang ka sa gawas, arang ligdunga ning tawhana. Murag dili makapalong og kandila. Kartedyo ligdunga. Pero nilabay wa gihimo aning tawhana. Wa nilabay lang wa gihimo mga kaigsuonan. Sila untay simbolo sa paglaom sa mga tao. Pero mga kaigsuonan nilabay nga walay gihimo. Sa ako nang gikaingon na atingali siya gikahadlukan. Ang tulisan basin mo balik o basin mahugawan sila sa dugo ni ining na biktima. So the priest feel to be a good neighbor. Dili siya maayo nga silingan, no? Dili maayo nga silingan. Failure siya niya na. Sunod, igsoon, kinsay nilabay ang usa ka Levite, assistant niya. Kinsa man ni sila? Well respected po ni sa susidad sa mga Hudiyo. Kini sila kabanay ni Levi sa relihiyoso nga kahimtang sila'y magdumala. Okay? Na sila'y mga priestly duties diha sa iglesia. Mao na mga kaigsuonan, assistant, sila ang mga temple police. Pero igsuon, mausab gihapon, likay. Also, this Levite feel to be a good neighbor. Wala pod makita ang iyang kamaayo nga silingan. Now, kining Samarianhon, ako itong hisgutan, kinsa maning mga Samarianhon? Sa 722 BC, gisulong ang Israel sa mga Assyrians. Sulong. Ang uban ng mga Hudiyo, ilahan gi bandage, ilang gi kabig, ilahan gi dala. Unya dito sa ilahang dapit, no, sa gidala, gi tipo sila sa mga hintil sab dito. Sa taas nga panahon nga nakapuyo to nga mga Hudiyo dito, nag-intermarriage na sila. Unya kung say kalihukan sa mga hintil dito, si Diyos, kining mga Hudiyo nga nadala dito, nakapuyo na sa taas nga panahon, murag mauna pud ang ilang kinabuhi. So ang mga Hudiyong nahabilin sa Israel, di na mo angkon ani nila nga mga Hudiyo. Kabahin na ni sila sa mga hintil. Wa na nila ilha nga ilaha pa ning kadugo. Unya, namuyo ni sila sa Samaria. Mao nang gitawag sila og mga Samaritan. Abi ninyo, from north to south, muagi ka sa Israel, pinaka sayon nga agianan from north to south or south to north, agi kag Samaria, maayo kayo andalan. Pero ang mga Hudiyo, muagi ba diha? Di gyud muagi, kay napungot sila ni ining mga Samaritan. Ingon anak kadulot ang ilahang pagdumot sa mga Samaritan. Dili sila moagi din ha mga kaigsuonan. Ya, karon nakigminyo na ni sa mga di pod mga parihan nila
samot ang mga Hudiyo mga kaigsunan dili ganahan aning mga tawhana. Okay, padayon ta. So kining mga Samaritan nahimo nilang mga heretic. Ila na ning kaaway, ilahan nga kontra. Pero mga kaigsunan imong makita na ay gugma. Ang Samaritan na ay gugma. Ang mga Hudiyo di mo labay sa Samaria, pungot sila sa mga Samaritan. Pero si Ginoong Jesucristo hinglabay ba diha? Hudiyo po si Ginoong Jesucristo hinglabay ba? Hinglabay. Diha nahitabo ang sugilanon sa usa ka babae nga dito sa well natagbo ni Ginoong Jesucristo. Samaria na nga dapit. So si Ginoong Jesucristo wa maglikay niini nga taon sa Samaria mga kaigsunan. Ang katurang mga Hudiyo nga hilabihan ka prejudice. The priest and the Levite, religious ni nga mga tao. Gikan ni sa lain-laing pundok nato sa unsang reliyon. Priest and Levites, pero mga kaigsunan religyoso, pero wa makita ang gugma. Wa makita ang gugma. Therefore, the religion did nothing to qualify them for the kingdom. Ang ilahang tinuuhan na hisukamon. Ang ilang tinuuhan na hisukamon. Nagbuhat sa mayong pagtulunan, nagsunod sa mayong pagtulunan, nanudlo sa mayong pagtulunan, apan dili angayan para sa gingharian. Maunay pagtuo nga nahi sukamod mga kaigsuonan. Okay. Nakahibalo ba ning Samaritan sa balaod ni Moses? Dili ta kasiguro mga kaigsuonan, no? Pero ang Samaritan ingon dinhi, but a Samaritan who was traveling came to where the injured man was, and when he saw him, he felt compassion. Sa pagkakita niya atong tao mga kaigsuonan nga himalatyon, gibati niya ang kaluoy. Nanukad sa kaluoy, igsuon. Okay? Importante ni siya nga bahin. In verse 33, he felt compassion. So nanukad sa iyahang nga kasing-kasing mga kaigsuonan. Kay pwede man kamutabang, pero wa nanukad sa kasing-kasing. Pwede, pastor? Kung ang kaluwasan, pwede ra di ay tabang ta. Sige, patabangin na, di ako'y kwarta o sa kamilyon. Palit og noodles, palit og kuwan. Sige, kay aron nga naapoy pabor sa Ginoo. Daghan man ko kwarta, palit dito. Ipanghatag anang mga luoy diha nga mga tao. Luwas na ko. Di pwede mga kaigsuonan. Kana gyud di ay nanukad sa kaluoy. Pwede ra ta manghatag nga walay kaluoy. Ha? Pwede ra. Pero kana yung nanukad sa kasing-kasing mga kaigsuonan. Sa verse 34, he came to him. It simply means he went up to where he was. Asa siya, giadtuan gyud niya ang tao nga gihulog mga kaigsuonan sa mga daotang tao. Nagkadugo, nangabali ang bukog, dagkog samad. Unya iyahang gibaatan ang mga samad. Di na siya gadadala siya bandage. Posible yun mga sister, ang iyang ipanghikot sa samad sa tao, iyaharang mga sinina. Sakripisyo, no? Sakripisyo. O sabay iyahang ko, nagdala to siya, nanguha yun siya, nanggisi yun siya ang sinina, mauwi pangbaat mga kaigsuunan dito sa samad. Unya, nakadala siyang uwil, iyahag yung gibutangan ang mga samad. Unya, he stayed overnight. Nabaya po unta siya priority. Dali gani tingali siya ulian ng adlaw kay naapod siya lain pang buluhaton. Unya pagkaugma magngabli pa po siya sa iyang tindahan kay mga negosyante man sila. Pero mga kaigsuonan, wala niyang balihag di siya ka bukas og sayo ugma. Basta karong adlaw matabangan jud niyang tawhana. Okay? Nagkuha siya mga kaigsuonan dinari enough for 64 days. Room and board. Dakong kwarta ni igsuon iyahang gitabang aning. Tinsam na iyang gitabangan. Mga tao ni nga nakigkontra nila. Hudiyo man to. Katong kahimatyon, wa to nag-ila nila. Nga mga Samaritano, ilaha tong silingan. Wala mga kaigsuonan.
Pero kining Samaritanhon, kining Samarianhon, wala mga kaigsuonan nagpinig o kinsa ning iyang gitabangan. Wa na siya pangutanag kung say rasa ani. Ang kaluoy di ay mga kaigsuonan way pihig. Bisan kinsa di ay nagkinahanglan, way pihig. Amot kay ilang mo pihig, wa bay pinalabi walay ana no. Walay pili. Okay, pasayloan lang yun ni among pinulungan. Kay kini among pinulungan danag yun ng pinulanon. Kay bulanon akong nanay. Padayon ta mga kaigsunan, hapit ta mahuman. His love never question of qualification. Wala, mao nay tinuod nga gugma. Mao nay tinuod nga kumpasyon. Wala na nangutanag unsay qualification. Whether he was a friend or an enemy. No bearing. Wala na. Basta tabang na siya mga kaigsunan. Unya, tanawa ra gyud iyang gihimo. Pwede ra gyud siya ma-extort. Pwede siyang binuangan. Tanawa ra na iyang giingon. Take care of him and whatever more you spend, then I return, I will repay you. When I return, I will repay you. Pwede siyang binuangan? Dili. Pwede, oy, ako to'y tag-iya sa Moingon ko, 2 months pagod. Uy, hala, naghatod ba ako ni ka udnong yun ka kuan higayon nga naghatod ko ani grapes. Kunya tag ang grapes, ang kilo ana kay tag kuana tag 200. I-appeal to sa kuan. Pero wala good. Unya kuan ako ning giilisag dayapir mga mauni. Pero wala good. Pwede siya binuangan. Pero mga kaigsunan, wa ni mahadlok og binuang. Wa mahadlok. Ang iyaha nga mutabang siya. Kuyaw ning tinuod kining kompasyon mga igsuon walay kahadlok. Unya gi-close ni Jesus Christ ang sugilanon. Nawaragot iyang gi-close kay parabol man ni siya. Dito sa lawyer nga nangutana niya, what must I do? Unya gihatag niya ning sugilanon. Unya gi-close ni Jesus Christ ang sugilanon pinaagi pangutana, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Gipangutana niya ang abogado, asa ni ining tulo? Ang unsa? Ni ining tulo ang silingan ni ining tao nga na disgrasya sa mga tulisan. Nasayod ang abogado, wala. Sayod, oy, bright ng mga abogado. Bright kayo. Sa istorya, katulad Pres, Levite, Samaritan. Pero yung sayo na, nga moingon siya nga ang tinuod nga neighbor, Samaritan. Pero dimension ba na niyang Samaritan? Kontra nila ng Samaritan. Di sila ganahan, anak. Abogado pag yun siya. Maunang kuan kay siya, kanang kuan po siya, aptik po kayo siya mangutana. Di siya muminsun Samaritan. Ang iyang giingon, the one who had mercy on him. Wagyan siya muminsun, oy, nga ang Samaritan. Grabe yun yung ilang pagdumot Samaritan. So ang iyang tubag, ingon na lang siya nga may kaluoy kaniya. Safety kayo siya, no? Safety kayo siya. Unsay giingon sa Ginoo, go and do likewise. Sunda, lakaw, sunda ang iyahang gibuhat. Ang kaluwasan mga kaigsuonan, gikatagana ni atong nahigugma sa Dios. Niini nga sugilanon. Ang kaluwasan gikatagana na sa nahigugma sa Dios. Pero tanaw na to, dili ta makaingon nga nahigugma kaniya kun wala nimo higugmaa ang imong isig katao. Di daw ta ka-claim nga nahigugma ta sa Dios kung wala kay pagtagad sa imuhang isig katao nga anaa sa dakong panginahanglan. Wala, di ka ka-claim nga nahigugma kaniya. Our love for one another truly reveals our love for God. Anak na mga kaigsunan. Okay, so, kini nga sugilanon is a call for action. Una, don't count the reward. Manabang ganita,
Matama na itong atong kisbutan kagabi nga ang host sa kasal kung mangimbitar, imbitahon ng di kabalos. Oh? Don't count the reward. Kaya usahay man kung mangimbitar ta, sumala sa atong kitunaan gabi katuman yun pong kalibel na to kay makapangimbitar mong puto, makabalos. Pero mga kaigsunan, don't count the reward. Okay? Kining paghigugma nato sa atong isig katao mga kaigsunan will make us heirs of eternal life. Tinuod na siya mga kaigsunan. Pero it's not the reason why we show mercy. Unsa man, manukat sa kasing-kasing. Compassion. Maunay importante kayo. If eternal life is the soul's purpose for showing mercy, then we are seeking to earn it. Binuhatan na na. Binuhatan na na. Sa ako nang gikaingon, pwede na tamang hatag nga walay gugma. Ang imor yung nahuna, makapabor na itaan sa Ginoo. Pwede na tamang hatag nga walay gugma. Ang imo lang, luwason na iko ani sa Ginoo, makapabor. Mga kaigsunan. Kanang kinasing-kasing. Okay, sunod. Don't count the rest. Katong gibuhat sa Samaritan, risgo man to kaayo mga igsuon. Risgo kaayo. Mabitaw tong duha, ang priest ug ang Levite, wa na mo tabang kay risgo oy. Ug naay pulis, posibleng mapasanginlan pa kang ikaw naghimo og pagpatay atong nga tao. We can show mercy unless we are willing to leave the comfort zone. Pwede ra gyud maghayahay ka, bahala na nang uban. Pwede ra gyud, pero dili mga kaigsunan. Kung maghisgot ang kaluwasan, apektado ka nini. Ikatulo, don't shift the blame. Usay magpasapasa man ta, pero ang Samaritan wala. Ingon niya, dito naman tatoy pare, nga nilabay. Maayo man na kayo, sila magiging paglaom sa mga tao. Maayo magiging na sila. Pero nilabay ra. To apoy usang Levite, maugihapon, Diyos nun, huwag yun mo tabang. Kinis ang atong mga pulis, wa po ni taga mutangi dirig mga gwardya aron di unta disgrasya ning mga tao. Wa na siya nag-blame mga kaigsunan. Unsay ang gihimo kung unsay ihang pwedeng himuon nga ikatabang. Wa na nag-blame diha sa uban. God is not pleased when His children shift the blame for what's not done. God is pleased, malipay ang Ginoo when His children do something about it. Do something about it. Okay? Hapit na yung tamahuman mga kaigsunan. Anita sunod? Don't count the sacrifice. Dili dato ipon ang sakripisyo. Dagot Samaritan was a traveler. Naa sa mga priorities mga igsuon. Pero wa na niya kwintaha. We can show mercy unless we are willing to sacrifice ourselves. Di ta makapakita sa ato ang compassion. Kung mga igsuon, di ta willing mo sakripisyo. Sunod. Okay, conclusion, mahuman na yun kung mga kaigsuonan. Ingon din Jesus showed, in this story, sa iyang paghatag ni ining ilustrasyon, iyang gipakita that one cannot hate another human being and still claim to love God. Nagdumot ka sa imong igsuon, wa ka gatabang sa uban, pero nag-claim ka nga nahigugma ka sa Dios, dili daw siya mao. Our love for God and man is best expressed in showing mercy to the people in need. So let us show mercy wholeheartedly, and God will reward us with eternal life. Decision determines our destiny. Dinhi pa mga kaigsoon, ugma palawma nato ang pagtuon kining atong destinasyon nga may kalabutan sa atong pakigrelasyon sa atong isigkataw. Pun-an nato na ugma mga kaigsuonan. Dinhi nag-ingon dinhi, in the story of the Good Samaritan, Christ illustrate the true nature of true religion. Sa sugilanon sa Good Samaritan, gipakita ni Ginoong Jesucristo unsa gyud ang tinuod nga relihiyon.
ang tinuod di ay nga relihiyon matinabangon. May tinuod nga relihiyon. Adventista ka, pero di wag ko kay pagtagad sa mga less fortunate. Imuhang relihiyon ay sukamod kitpon. Baptist ka, pawa jud kay pagtagad sa mapungot man taan ng uban nga na pobre kay perting tapulana. Pastor, mapunguta na. Pero daghan ba yung pobre tungod sa circumstansya? Daghan, tinaw dili. Di na gyud madato kay unsaon man yung di man mahimo sa ilang lawas makatrabaho gamay. Di na gyud makatrabaho tarong. Circumstansya na daghan kay na sa atong palibot nga dili na makatrabaho. Ngano? Circumstansya. Pero kanang mga tapulan jud, akita na po'y muhuna-huna anak ato bang tabangan. Pero ang unsa ni, ang Good Samaritan, wa na siya nagtagad. Ha? Oh, mo bitaw dito sa Davao, daghan kayong badyaw tawag namo dito. Oh, unsa ba ni tabangan nato ning mga badyaw? Pating dali aki mangatag sa atong sakyanan, mangayo, unya tagaan mo po piso, may order, kuripot. Pungot kayo. Ha? Mo yung kuripot, tagaan mo piso, kuripot. Oh, mapungot ka usahay mga kaigsunan. Nya karon, ang badyaw sa kundi na kay mangayo sila. Mamaligya ng sapatos, mga tindi, mga unsay kabaligya. Unsa? May gano'n, tawagan ng badyaw, palitag kindi. Badyaw, tagay kindi. Dool na yung badyaw. Dili man ni badyaw. Good job. Negosyo nami, wa nami mangayo. Mga gudyaw nami. Nindot sa kaya, no? Di na daw badyaw. Gudyaw na. Mga tabanganan, mga kaigsunan. So, let us decide to live for true religion. Bisag kung sa mga reliyon, asa mga pundok, live for a true religion. Kay ang true religion ay matinabang. Ang pagtabang sa mga less fortunate. So we need to decide now. Because your choice matters. Ang Ginoo magapanalangin ka na itong tanan ni ining kagabi.